would like to introduce to you our newly appointed admin head, Moira Tanyag. Hindi naman ako strict, pero ayaw ko rin ng sumusuway sa utos ko. Nakascore na agad si Moira. Naiinis nga ako eh. Pero ayaw lang aminin ni Annalyn. But I smell something fishy. Mabait na bata lang talaga yan si Annalyn. Ibahin mo kaya yung atake mo. Imbis na naiinis ka kay Moira, why don't you try to, rekindle the love in your marriage? Kayo na pala ni Michael, no? Ay, nakita ko kayo kanina. Sana ako rin makahanap ng katulad ni Michael, no? Kung ako lang naman ang tatanungin ninyo, okay naman ako sa buhay ko eh. Okay na ako na kaming dalawa lang ng anak ko. Eh kaso po, dumating si Michael. Doc? Doc, nurse? Kailangan namin ng tulong nyo. Na-injured kasi yung kapatid ko eh. Jordan, okay na. Pasensya na po kayo ah. Medyo OA po kasi yung kakambal ko eh. Ma'am, sila po ba yung kambal ninyo? Naku, manang-mana kayo sa nanay ninyo, no? Kasi po, ang ganda tapos ang gwapo, ang cute. Do you promise to fall in love with me again? To be honest with you, Moira, susubukan kitang mahalin ulit. I'll try to bring back the feelings that I had for you before. But please, help me get there. I'm not perfect. Hindi ako santa. Sana sa mga oras ng pagkukulang ko sa'yo, dagdagan mo ang pasensya mo para sa akin. Mahilig ka ba sa maalat? Yan. Doc, kayo na lang po humusga kung hindi siya mahilig sa maalat. Kailangan mawala si Lynette at si Annalyn sa buhay ni Robert. Paano mo naman gagawin yon? Eh, yung mismong anak nila ni Lynette, nandito sa hospital. Kung hindi ako makakaganti sa ina, doon ako sa anak. Lagot sa akin yung Annalyn na yan. Ikaw pala si Edward? New hire ka dito? Kilala mo ba si Doc Annalyn Santos? Yes po, ma'am. Masunurin ka ba? Opo, ma'am. Nakikita mo to? Mapapasayo ang lahat ng ito kung susundin mo ang utos ko. Pumunta ka sa ward kung nasaan lagi si Doc Annalyn. Kumuha ka ng 3 vials ng fentanyl. Usually, nakalock yun. Pero iniiwan ng nurses ang susi sa isang lalagyan kapag umaalis sila for break time. Pumasok ka sa staff room kapag walang tao at hanapin mo yung locker ni Doc Annalyn. Tiwala ng mga doctors dito, kaya halos walang doktor ang naglalak ng mga lockers nila. Ilagay mo sa bag ni Annalyn yung 3 vials of fentanyl para magmukhang ninakaw niya to. Nagawa mo ba? Ma'am, hindi po ba ako sasabit dyan? Paano kung makakita po ako sa mga CCTV? Sa tingin mo ba, mas matalino ka sa akin? Iniisip mo pa lang, nagawa ko na ng paraan. Ang importante, nasunod mong perfectly lahat ng inutos ko sa'yo. Ano? Nagawa mo ba? Opo, ma'am. Opo. Iniligay ko sa bag ni Doc Annalyn yung 3 bote ng fentanyl. Very good. Basta tatandaan mo, walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lamang. Opo. Uwi ka na. Hello? This is Mrs. Moira Tanyag. Please send an inventory of all the dangerous drugs to my office immediately. Nag-email na rin ako sa pharma. Thank you. Oh, nagkausap na ba kayo ni Zoe? Ito, kaka-text ko lang sa kanya. Sabi ko tatawagan ko siya. Kayo? Kakausap ko lang sa kanya. And we both agreed that every 7 p.m., tatawagan ko siya. No matter what I'm doing, I'll make sure to answer her calls or I'll call her. It's gonna be our little date. Makakatulong sa kanya yung Doc.
Ayos yan. Dr. Santos, Dr. Antonio. Have you heard the news? Oh, anong news to, Doc? According sa pharma, may 3 vials ng fentanyl ang nawawala sa ward. Talaga? Nakawala sa ward? Buong araw pa naman ako labas-pasok sa ward. Well, this has happened before. Nurses or even doctors ang gumagawa nito. Yung iba, addict lang or binibenta sa labas. Actually, Doc, nabalitaan ko din yan. Pero pwede naman nila i-trace kung saan napunta yun, di ba? Oo, na-trace nila. Kaya nalaman nilang sa ward yung nawawala. Sana makita na nila. Paano? Una na muna ako ha, binalita ko lang sa inyo. Sabay na ako sa'yo. Annalyn, I'll see you. Alam mo, kapag nakita mo talaga yung si Moira, masisira ang araw mo. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Lumipat na lang tayo. Eh, alam mo naman yan si Ma'am Moira, diba? Basta kung magalit yan, aawayin ka niya kung saan-saan na lang. Mabuti na lang talaga, hindi sila madalas magkita ni Annalyn doon. Kasi kung hindi, siguro araw-araw naduduno ko para bantayan yung anak ko. Naku, huwag ka na pumunta ng Apex kung ganun lang. Eh, gusto ko sanang bisitahin yung mga anak ni Ma'am Cherry. Alam mo, Lynette, kung di naman ganun ka-importante, iwasan mo na lang. Mahirap na. Naku, Lynette. Chang, Ano ba yung nabalitaan ko? Na nagpang-abot daw kayo ni Moira? O, Chang, ako eh, ayoko nang pag-usapan yun. Tapos na po yun, okay na po yun. Nag-aalala lang ako kasi usap-usapan sa ospital na ang bagong head ng admin ay si Moira. Eh di mas madalas na silang makikita ni Annalyn. Chang, sigurado po ba kayo? Oo, kaya ako nga nabalitaan na nagpang-abot kayo ni Moira eh. Paano na si Annalyn? Baka kung nga paano yung bata. Oh, bakit naman? Eh, nagkabali ka na sila ni RJ. Ano pa ba gusto niya? Wala na siya kinalaman sa inyo. Oh, yung hilatsa ng pagmumukha ni Moira na yon, may gagawing masama yon. Kasi may mga tao na kahit napakitaan ka ng kabutihan, eh parang mabigat ang dugo mo. Ang tawag doon eh, aura. Paano na si Annalyn? Sigurado ako, pag-iinitan siya ni Ma'am Moira. Hello, Dr. Santos. Ma'am Moira? I'm not sure if you're aware, but I sent an email earlier to security dahil nawawalan tayo ng 3 vials of fentanyl mula sa ward. So, ipapacheck natin lahat ng mga pumasok sa ward para malaman natin kung sino naglabas noon illegally. Guard, na-check mo na ba yung mga staff na umuwi mula sa ward kanina? Yes po, ma'am. May binigay po lista ng security. According po dito sa list namin, si Doc Annalyn na lang po ang hindi pa po nakakalabas dito sa ospital. Siya na lang po yung nandito sa listahan namin. So, sa lahat ng mga nakauwi, hindi pa rin nahahanap yung 3 vial ng fentanyl? Yes, ma'am. Wala po. Doktora, would it be all right if we searched your bag? Sige po, okay lang. Ma'am? Ma'am, wala po sa bag niya. Anong wala? Ako nga titingin? Ma'am, wala po talaga kayo makikita po dyan. Annalyn, it was reported to me that we are missing 3 vials of fentanyl mula sa ward. Obviously, lahat ng taong pumasok at lumabas ng ward are suspects. Ngayon, nag-uwian na lahat ng mga staff, ikaw na lang ang natitira dito at hindi pa rin nahahanap yung 3 vial ng fentanyl. So tell me, asa na yun at sino nagnakaw? Eh,
Hindi ko po alam, ma'am. Basta hindi po kayo kukuha nun. Kailangan makasiguro tayo. Ma'am Moira! Ma'am Moira! Ma'am, hindi po ako yung kukuha nun. At ano pong gagawin ko sa fentanyl? Kapkapan mo siya. Ma'am, hindi ko po pwedeng gawin yan. Ah, ayaw mo ha? Akong kakapkap sa'yo. Ma'am Moira! Maghubad ka! Po! Kailangan kung makita ko tinatago mo dyan sa katawan mo, maghubad ka! Ma'am Moira! Pakita mo sa akin at tanggalin mo yan! Tanggalin mo yan! Ma'am Moira! I want to see! Let me Ano po see! gagawin ko sa fentanyl? Hindi ko po ka! Hello? Hello po, Ma'am Lynette. Punta niyo po dito si Annalyn. Kailangan niya po kayo. Bakit? Ano nangyari kay Annalyn? Si Annalyn ho, ini-interrogate po siya ni Ma'am Moira. Pinagbibintangan po siya na nagnakaw. Ano? O sige, papunta na ako dyan. Ma'am, tama na po yan! Tama na! Bawal po yung ginagawa nyo. Pwede po kayo reklamo. Hindi pa tayo tapos! Dok, pasensya na po ha. Okay lang po. Wala po kayong kasalanan. Okay ka lang. Calm. Bakit naman kailangan may hubaran? Annalyn? Ano nangyari? Akala ko ba umuwi ka na? Si Ma'am Moira kasi pinagbibintangan ako na ako daw yung nagnakaw nung vials na fentanyl. What? Bakit mo naman gagawin yun? Does she have proof? Walang ebidensya si Ma'am Moira. Ito yung hinahanap niya, oh. Ba't nasa sa'yo yan? Kinuha mo? Ha? Hindi. May nag-text kasi sa akin. Pumunta ka sa CR ng lalaki sa may lobby. Tingnan mo ang basurahan. Doon mo makikita ang nawawalang fentanyl. Sino kaya to? Nakita ko lang to sa basurahan sa CR. Noong una, ayoko maniwala pero naisip ko, wala namang mawawala kung titignan ko. Kaya nagpasama na ako sa guard para hindi ako mapagbintangan. Ibig sabihin, yung nag-text sa'yo, siya yung magnanakaw? Teka nga lang, bakit niya tinago doon sa basurahan? Ano to, inutos sa kanya o trip lang niya? At ba't sobra naman yung pangbibintang sa akin? Sana naman, matigil na yung pamimintang nila sa'yo. Ang hindi ko maintindihan, of all people, bakit ikaw? Eh si Ma'am Moira yan eh. Malamang sinong pagbibintangan niya. Correct. Automatic. Si Doktora Annalyn agad yan. Alam niyo namang mainit laging dugo sa akin yan. Hindi ko nga maintindihan bakit. Hindi lang sa'yo, Dok. Pati sa nanay mo. Pero okay na kayo ni Zoe, di ba? Kaya nga eh. Hindi ko nga maintindihan ano pa yung problema niya. Basta sana hindi malaman ni nanay ito. Yun lang. Bakit? Yung nasabi ko sa nanay mo eh. Ano? Regan, ba't mo sinabi sa kanya? Dok, sorry. Inaalala lang naman kita eh. Hindi naman susugod yung nanay mo dito, di ba? Dok Tanyag. Magandang gabi po. Magandang gabi. May kailangan po sila? Dok, ako po si Edward. Ako po yung bagong janitor. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol saan? Tungkol po sa inutos ni Ma'am Moira para kay Annalyn. Anong inutos sa'yo ni Moira? Tungkol po sa mga gamot yung inutos niya. Hoy! Anong sinasabi mo? Pakiulit nga, anong sinasabi mong inuutos ko? Sino ka ba? Ano? Ulitin mo yung sinasabi mo? Wala po, Ma'am. Wala po. Hey, hindi pa tayo tapos. May sasabihin ka pa sa akin. Hayaan mo na siya, huwag na siyang habulin. Baka scammer lang yan eh.
He works here. Janitor daw siya dito. Does that mean hindi na siya makakagawa ng masama? Malay mo may mga kakuntsaba yung hold-upper. Tapos pag sumunod ka sa kanila, ikaw naman ang kukornerin. Gusto ko siyang makausap kasi may sinasabi siya na may inutos ka daw para kay Annalyn. Anong ginawa mo sa anak ko? Tell me, Moira. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong inutos mo kay Edward? Sige, ipagsigawan mo pa na may anak ka sa labas. Lakasan mo pa! Tell the whole world that you cheated on me. Huwag mo nga ibahin ang usapan. Doc, ma'am, excuse me po. Gusto ko lang po ipalam sa inyo na nakita na po yung nawawalang gamot na fentanyl. Paano? Sa loob ng CR ng mga lalaki. Mukhang doon po iniwan. Moira, pwede na po ba makauwi si Dr. Santos? You may go now. Wait. Anong involvement ni Dr. Santos dito? Siya po kasi pinagbibintangan na maaaring mag-uwi ng mga gamot. Naka-hold po siya kanina. You may go now. Thank you. Moira, sabihin mo nga sa akin, inutusan mo ba si Edward para mapagbintangan si Annalyn sa mga nawawalang gamot? Yun ba ang ginawa mo para mapasama si Annalyn? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Hindi mo alam? Or ayaw mo lang aminin? Hindi ko nga kilala yung lalaking kausap mo. Pwede ba, huwag mo kong pagbintangan. Wala akong ginagawang masama. Just make sure na wala kang ginagawa para mapasama si Annalyn. Actually, I don't care about Annalyn. But I am not stupid enough to taint my own hospital. Apex Medical Hospital is my father's legacy. At ikasisira ng Apex kapag nalaman nila na may isang doktor dito na nagnanakaw ng controlled drugs. Do you think I'd do that? Just think about it. Alam mo, Ma, Oh, may kasalanan to si ate. Nagsinungaling si ate. huh? Sinabi niya, nasa abroad si Papa. Ikaw nga, sinabi mo na patay si Papa eh. Ikaw nga, di rin totoo yung sinabi mo, di ba? Ang sinabi mo, nasa abroad si Papa. At least yung sa akin, medyo malapit sa katotohanan. Sus! Eh, ikaw patay agad. Okay. Huwag na kayo magtanong dalawa. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo nakapag-move on? Matagal nang wala ang papa nyo. Nagawa naman natin mabuhay ng tayong tatlo lang, di ba? Kaya please, tanggapin nyo na. Wala na siya. Basta ako, Ma, tanggap ko na. Kaya ako nga sinabi na patay na si Papa eh. Para wala na follow-up questions. Pero itong si ate, dahil bang dagdag, dahil bang sinasabi? Ang lala kasi napatay na siya eh. Kasama mo naman, pinatay mo agad si Papa. Alam mo, Jordan, yan ang sagot mo palagi tuwing may nagtatanong sa atin yun. Bakit? Ha? Gusto mo na totoo yung sinabi mo? Bakit gustong-gusto mo patayin si Papa? Ha? Bakit? Ate, sorry na. Di ko ulitin yun. Hindi ko na sasabihin na patay na si Papa. Pagkaharap ka. Narinig ko yun ha. Hindi ako bingi. Naku, kayong dalawa talaga. Tama na nga. Basta ako, sobrang proud ako sa inyong dalawa. Dahil kahit wala na ang papa nyo, lumaki pa rin kayong mabubuting tao. May pinag-aralan, may magandang future. Alam mo yun, si Lynette, single mom din yun katulad ko. Pero yung anak niya, yung doktora mo. Yung sinabihan mo kaninang mukhang bata para maging doktor. Pero youngest doctor yun sa buong Pilipinas. O baka nga sa buong mundo pa. Kaya ikaw, Jordan, kung gusto mong isipin na patay na ang papa mo, okay lang. Ikaw naman, Jewel, kung gusto mong isipin na nag-abroad lang ang papa mo, okay lang rin. Basta ang mahalaga, magkapatid
magkakasama tayong tatlo. At tandaan nyo, mahal na mahal kayo ng mama niyo. Love you, Ma. Love you, mama. Love you both. Oh, yan ang makulit, ha? Moira! Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit pinagbibintangan mo siyang magnanakaw? She's a suspect. Ganun kasimple yun. Talaga? Mag-iisang taon na siyang residente dito? Ni isang bulak walang nawala. Tapos ngayon dumating ka lang? Naging magnanakaw na yung anak ko? Anong gusto mong sabihin? Sinasadya ko? Sa'yo na mismo nanggaling yan. Bakit ba pinag-iinitan mo yung anak ko, ha? Gusto ko lang malaman mo na hindi magnanakaw si Annalyn. Pinalaki ko siya ng tama. Come to think of it, magnanakaw ka rin eh. Magnanakaw ng asawa. Kaya I'm sure na ipasa mo rin yun sa kanya. Kahit kailan, hindi ko ninakaw ang asawa mo. Alam mo, wala akong magagawa kung hindi ka na mahal ng asawa mo. Yoko! Aray ko! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ako kabit! Awat tikinan ko yung anak ko! Moira! Anak ko! Lynette! Tumigil nga kayo! Robert! Sinugod ako niyan! Sumasobra na siya! Huwag kang sinungaling, ha! Ikaw ang sumugod sa akin, hindi ako! Hindi totoo yan! Nananahimik ako dito! Tumigil nga kayo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Lynette, anong ginagawa mo dito? Pinag-iinitan niya ang anak ko! Liar, that's not true! Anong hindi totoo? Bakit hindi mo sabihin sa asawa mo kung ano ang ginawa mo kay Annalyn? Pinag-iinitan mo siya? Pinagbintangan mo siyang magnanakaw? Hindi ka pa nakontento? Pinaghubad mo pa siya ng damit para lang masiguro mo na wala nga siyang ninakaw na gamot. Pinahiya mo ang anak ko! Bakit mo ginawa yon? Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kahit sinong suspect, gagawin ko yon. Nagkataon lang si Annalyn yung suspect. Oh, come on, Moira. Una sa lahat, violation ng rights niyan. Hindi lang sa isang doktor, kundi sa isang tao. Wala kang right na mag-strip search kay Annalyn. Pangalawa, bakit mo ginawa kay Annalyn yun? Bakit pulis ka ba? May proof ka ba na siya ang kumuha ng mga meds? This just goes to prove na gusto mo talaga i-set up si Annalyn. Ano? Sinetap mo si Annalyn? Of course not. Hindi ko gagawin yon. I'm a professional. Oh, come on, Moira. Bistado ka na. Hindi ko nga ginawa yun eh! Alam mo, walang kasalanan sa iyong anak ko. Napakapalang hiya Sino? mo! Ikaw ang walang hiya dito! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ito! Wala akong kasalanan Sa'yo lahat to! Wala akong kasalanan! Napakapalang hiya mo! Ikaw ang walang hiya dito! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ito! Wala akong kasalanan Sa'yo lahat to! Wala akong kasalanan! Get out of here! Ikaw! Tama na! Tama na! Tumigil na! Nay! Ano po bang problema ninyo? Ano po bang ginawa namin sa inyo para sobrang init ng dugo niyo sa amin? Ano po bang kasalanan namin? Gusto mo bang malaman? Opo. Hindi ko po kasi maintindihan bakit sobrang init ng dugo niyo sa amin. Ano, Robert? Nagtatanong si Doktora. Moira, Sasabihin ko na ba sa kanya kung bakit napakainit ng dugo ko sa kanya? Ano? di sabihin mo! Ano? Akala mo pipigilan kita? Akala mo natatakot ako? Sabihin mo! Kamusta po yung anak ninyo? May hinihintay raw na test result, pero ang sabi ni Jewel, baka ma-discharge na raw ngayon. Sana lang talaga walang sakit si Jewel. Jewel, may dugo yung ihi mo. Hindi, Dok. May meds lang ako. Jewel, may hindi ka sinasabi sa akin. Ano ba yung nararamdaman mo? I was willing to sacrifice my happiness. I was willing to learn to love you. Pero you make it so damn hard dahil sa mga pinaggagawa mo. Kagabi pa mainit ang ulo ko. At hindi ito lalamig hanggat umaaligid sa asawa ko yung demonya at ang anak ng demonyang yan si Annalyn. Ano ba yan, Dok? Kinakabahan naman ako. Sabihin niyo na sa akin. Ano, may sakit ba ako? Uwi na ba ako? Jewel, meron kang chronic kidney disease.
Stage 5.